Siguro ako yung type ng vlogger na parang ayoko na sobrang exposed yung buhay ko online. Kamusta naman yung connection mo with your family? Maaga na wala yung tatay ko eh. Parang 1-year-old lang. Hello mga kapatid! Once again, welcome to Tea Time. It's your boy Adrian. Magandang araw, hapon, gabi. There's no specific time sa bagong segments ng Tea Pods. Dito sa True Pods, which is unfiltered. No scripts, no fake smiles, no boundaries. Ano lang, just raw. So, let's get unfiltered na. So guys, meron tayong guest ngayon. Alam ko kilala nyo to kasi sa social media, sa TikTok, sa Instagram, basta sa buong social media, sobrang kalat na mukha nito eh. Diba? Kahit saan, mag-swipe lang ako, kita ko na agad siya. So, welcome natin siya. Kung sino ba talaga si Pipay behind the social media, behind the screen. So, let's welcome Pipay! Hello po! Ay, very demure Laro-laro naman. naman yung ano, yung parang kalat na kalat yung mukha. Actually, yung mga tao nga parang kino-compare ako minsan sa bungo. Ano Diba? yun, sa bungo. Hello po. Anyway, paano, 'di ba, bilang Pipay, ano ba ang totoong pangalan ni Pipay kung pwede ba namin malaman? Hala! Charis! Hindi, actually, screen name ko lang talaga yung Pipay. Paano nag-start ang Pipay? Ayun, good question. Wah! Good question. Good question. Actually, nung college ako, like, meron kasi kaming prof sa isang subject, parang math in the modern world ata siya. Tapos, tinanong niya ako, like, alam mo, introduction, ano name mo, ganyan. Tapos, bigla niya sinagot, like, ano daw pangalan ko sa gabi? Eh, di ba, usually, sobrang lumang humor yon ng tao. Yung parang, anong pangalan mo sa gabi? Di ba? Yung parang gano'n, pag nalaman nilang Becky ka. So, wala akong maisip. Kasi wala naman talaga. At the back of my mind, wala naman talaga. So, ito mga friends ko for the first week na, mga karo ko, sila yung nagtawag na ang Pipay. Hindi ko alam kung saan nila kinuha talaga actually. So, wala talagang meaning ang Pipay? Wala. Sa kanila galing yun. Tapos, the whole year na nung first year, yun yung tawag nila sa akin. So, dun siya nabuo. So, pre-pandemic pa lang, Pipay na talaga. Pipay, oo. College pa lang ako. And then, tas nung gumawa ako ng videos, sabi ko, feeling ko hindi naman ako maaalala sa buo kong pangalan. And yung buo ko pong pangalan talaga is sobrang lalaki talaga. Parang, pag pinakinggan mo, parang, siguro laki ng katawan nito. Haba nga ng pangalan mo no? John Paul Joseph. Laro, di ba? So, ayun. So, feeling ko hindi naman maaalala yung pangalan ko ng John Paul Joseph. Kaya feeling ko, okay yung Pipay. Speaking of, di ba, sabi nga, content creator ka. Paano ka nag-start sa social media? Paano nag-start? Actually, to be honest, hindi ko talaga pinangarap maging content creator. Kasi, ewan ko, hindi lang siguro siya halata ngayon, pero may pagka-introvert ako nung nag-college na ako. Pero nung high school, like, ewan ko, maganda naman ang childhood ko na na parang Masaya maraming naman. friends. Yung lang, like, aral, Oo, school, aral, bahay, school. gano'n. Marami rin naman akong friends, pero nung college, medyo parang, naging mahiyain ako, mas gusto ko mapag-isa, gano'n, and, ayun, hindi ko nga pinangarap maging content creator. Pero paano ka nag-start? Paano ako nag-start? Yes. Nag-pandemic. Nag-post ka lang ng video mo na... Hindi pa. Nag-college muna ako. Like, Okay. nag-college. Tapos, second year college, nag-pandemic. So, ang nangyari, online class. Siyempre, wala naman akong laptop. Phone lang ang meron ako. ang course ko is civil engineering. Kailangan namin ng civil laptop. engineering ka pa niyan, ha? Di ba? Hindi halata! Hindi halata! Inhinyero! Inhinyero. Diba? So, ayun. Kailangan ng laptop. So, doon ako napaisip na hindi ko na kayang makasabay. Hindi ko siya matatapos. Sobrang parang suntok sa buwan na matapos ko tong course na to. Kasi wala naman ako ng bagay na kailangan ko eh. Wala ko ng pang AutoCAD, ganyan. Hindi ko siya, basically impossible. Impossible siya ng mga panahon na yon. So, I had to think ng gagawin na lang. Kasi ang hirap maging tambay. I mean, ang hirap Kailangan mo tumambay kumita, that diba? time. Tsaka parang pressured ka that time to do things. And meron ka kasing time to be creative that time. Kasi wala ka naman talagang ginagawa. Bawal talagang lumabas. Pandemic that time. So, Hindi ako kailangan natin kumita. Yes. Tapos Diba? hindi ko... Para mabuhay. Hindi ko na rin naman matutuloy yung pag-aaral ko. So, ayun. Biglang ayun. Nag-video. Actually, hindi talaga siya plano. Mas gusto ko maging audience more than creator. Okay. Tapos ayun. Ewan ko. Biglaan na lang.
nag-upload ako ng isang video sa personal Facebook ko and then biglang, Wala ka pang followers that time? wala pa. Wala Mga pa. friend lang sa Facebook. Okay. Kinabukasan, there's this video, third video na in-upload ko. Oo. Ayun yung kumalat kung saan-saan. Paano ba naman? Kasi tinawag-tawag mo si Joshua. So, basically, parang ano siya, parang tawag dito, clickbait. Clickbait ba yung gano'n? Parang baiting. Kasi Okay. maraming Joshua. So, maraming nagtatag dun sa video. Joshua. Dun siya kumalat. Okay. Tag-tag, tas nag-trending na lang. Trending ganon. siya. True. Okay. Doon ako napapaisip that time na tutuloy ko pa ba yung pagko-content? Kasi hindi ko alam paano kumikita yung mga vlogger. Kasi mag-iisang taon na ako, wala pa akong kinikita. Di ba? Oo, pinapadalan lang akong product. Kasi hindi, wala naman akong alam eh. Tapos story mo Oo, lang, post story, ka lang, FB, ganyan, di FB. ba? Wala akong alam. Wala nagturo sa akin ng kahit na anong gagawin. Na pwede pala siyang pagkakitaan. Ganyan. Di ba? So, ayun. Siguro, the first year, wala talaga. Pero yung 3 years na, na yon na pag-isipan ko, totally hindi rin naman hindi rin naman ako materialistic. Like, hindi ako parang kung ano-ano yung binibili, ganyan. And also, masisira na kasi yung bahay namin dati. Bungalow kasi siya. Tapos yung taas ng Nakita nga, pinapost mo, onti-onti. Yung dati, parang di ba? Merong kusina, merong sala, For- kwarto. True. Hindi siya agad-agad nagawa. Hindi so, talaga. one at a time, tama? Oo, one at a time. For 3 years, For lahat 3 ng years. sahod ko talagang wala na pupunta sa akin. Na napupunta na lang sa akin, minsan pamasahe na lang, pagkain, papunta sa event, ganyan. Okay lang Papunta sa sa'yo work. yun. Okay lang. Kasi Para parang ano eh. Para sa pamilya. Para sa family. Ayun. family. Good thing din talaga lumaki kami sa parang household na parang lahat kami magkakapatid, family-oriented. Nung una talaga yung mga kapatid, yung nanay, ganun. Kamusta naman yung connection mo with your family? Bilang May family. pipay. Alam mo, bilang pipay ba? O bilang ano? Bilang John Paul, sige. Hindi naman siya. Gusto mo sabihin natin tayo? John Paul Bilang Joseph. PJ. PJ kasi tawag nila sa bahay. PJ. Actually, growing up, wala kasi talaga ako like masasabi na parang pang MMK na story ng bata. Like sasabihin nila, nabully ka ba ng bata? Alam mo, I don't remember na parang nabully ako ng bata. Ganyan. And also sa household namin, parang never felt na parang na parang may mga kulang. Kasi maaga nawala yung tatay ko eh. Parang 1-year-old lang ako namatay niya tatay. Hindi siya parang 1-year-old ako namatay yung tatay ko. So, hindi ka ba sure? Yes. Bunso ako noon. And yung ate ko noon is grade 6. So, naging single mama nanay ko noon talaga. Like, maaga siya na byuda. So, ang nangyari noon is, hindi talaga ako lumaki kasama yung mga kapatid ko tsaka yung nanay ko. Lumaki ako sa kapatid na nanay ko, sa tita at tito ko na parang nagtatrain na 4 years na magkaanak. And, ayun yung dati na hindi kami kayang buhayin lahat ng nanay ko. So, parang nag-suggest tong tita at tito ko na parang, sila muna yung mag-aalaga sa akin hanggat kaya na nanay ko or makagraduate na yung mga ate ko. Ganon. Pero growing up, hindi naman ako deprived sa connection ko sa mga kapatid ko. Kasi parang every weekend, nauwi ako sa bahay. Sa bahay inyo? na nanay ko, oo. Which is nung nakatira ngayon. Oo. So basically, parang okay naman ang relasyon talaga namin sa bahay. Very, very close. Actually, very close. Kasi, yung kapatid kong lalaki, imagine, ka-transgender ako. Usually, ang mga joke ko ay hindi na ako gigets ng mga straight na lalaki or ng straight na babae. Pero nagkakagets talaga kami. Sobrang close namin. Sabi ko sa inyo, mawala na lahat ng friends ko. Uwi-uwi ako sa bahay, may mga kaibigan ako. Yun mga kapatid ko, parang mo at gano'n. nanay mo. Yes. Sa anong meron ka man ngayon sa buhay mo? Are you happy? Are you proud na or meron ka pang gustong i-achieve sa buhay? No. Actually, I'm beyond grateful. Hindi ko sinasabi na tapos na ako kasi bata pa naman ang gay. Pero, ayun nga, parang beyond grateful kasi parang out of all people na nangangailangan ng ganitong opportunity, parang sino ba naman ako, ano bang quality na meron ka na parang sa'yo napunta to? Pero hindi ako nagrereklamo. Parang, I'm very grateful na parang out of all na talented na people na pwede namang makuha yung nakuha kong like, attention, nakuha kong trabaho, nakuha ko opportunity in life, nakuha second shot in life. Ang swerte ko, sobrang grateful ako So, sa we cannot complain kung anong I meron sa cannot buhay. complain. Kasi, I won't complain. for sure, kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw, may tinitirahan tayong bubong sa tinutulugan natin. Siguro ako yung type ng vlogger na parang ayoko na sobrang exposed yung buhay ko online. Like parang ayokong i-share lahat. Kasi for some reason, there's part of me na gusto ko maging private pa din. And ayun, kasi ewan ko, siguro choice ko yun bilang content creator na parang i-share ko lang sa inyo yung mga entertaining na video, kung ano lang yung kaya kong ihanda sa inyo. Pero itong may mga certain things na pang akin lang. Kunyari parang
hobbies ko, ayun yung mga hindi nila alam, hindi nyo alam. So, pwede mo ba sabihin May mga weirdest akong hobbies. Meron ako mga weirdest na parang hobbies. Anong hobbies yan? Pwede ba Sobrang malaman? hilig ko talaga kasi sa animals. Wala lang. Animals? Hindi lang kasi ba sa animals kasi di ba iba parang mahilig sa sa aso, ganun. So, may ano ka? Akin mahilig ako mahilig ako sa reptiles. Totoo. So, sa meron kang fish. reptile sa bahay nyo? O As wala? of now, wala. Wala. Dahil ayaw ng mood. mudra mo kasi. Pero may aso ka, di ba? Nakikita ko sa Oo, social meron media. akong aso. Pero I'm more fan, sana kung may chance mag-alaga ng reptile. And also mga fish. Mga Fish, ganun, kaya. oo. Mahilig ka talaga. Nanonood ka ng mga videos. True. So, may mga followers ka ba? O may mga... So, mga followers mo na hindi ka tanggap, na hindi ka pa na-accept sa social media, like bashing, ganon. Marami ba nababash sa'yo? Okay. Sorry, pagkakaintindi ko, may mga, mga audience na hindi ako tanggap. Wala kayong pakialam. Yes. Hindi ko kailangan ng pagtanggap nyo, Charis. Masaya ba ang puso ni Pipay? Showbiz? Ewan ko. Actually, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Feeling ko talaga, finorma ko nitong industry na to into someone na parang sobrang kailangan niya maging independent. Maging independent. Nabuo siya. Actually, kasi parang never ako nagkaroon ng chance na i-enjoy yung teen years ko. Kasi parang kinailangan ko mag-work agad. Pinasok ko tong mga tapos parang, ewan ko, nakakasalamuha ko mga adult, ganun. So, nandito ako sa point na parang hindi nag-make sense sa akin yung mga relasyon. Totoo. So, ganun. Parang Unahin mo muna yung sarili mo at pamilya mo. Ganun ba? parang ganun. So, ganun. Sige, speaking of that, papapaliin ako sa'yo, irarak mo to, 1 being the highest, 5 being the lowest. Family, friends, career, love life, at ikaw. Ang dami. Yan. Dapat 3 man lang. Sige, bilang tayong sa... Ay, sorry. Alam mo, bilang Sorry. Alin dito? Nawala tuloy ako. Pang isang tao Ang insensitive ko doon. pang-akin lang. Pasensya. Sige, ganito. Anong pang-5 mo? Ang pang-5 ko, I think, as of right now, ha? Kasi Yes, sa buhay medyo, mo. feeling ko sobrang fluid naman ng mga decisions in life. Nagbabago naman yan every year. Yes. Pero as of right now, feeling ko pinakahuli talaga love life. Totoo? Kasi wala naman like hindi naman ako looking for a man. At least. Parang let's start from there. Not looking for a man. Rihanna ka dun. Oo. Let's start there. Let's start from there. So, pangalawa mo sa Being last yun na. Sa last, yes. Sorry, anong choices? Nakakabuis kasi. Love, tapos na. Meron ka pang family, friends, career, at yourself. Ang hirap, shit. Mahirap, di ba? As of right now. Last na yung love mo. I think, medyo cliche ito. Pangit itong pakinggan, pero this is me, ha. Sabi ko sa inyo, di ba, like, hindi ko naman pinangarap maging content creator. Yes. Siguro, as of this moment, talagang nag-iipon lang ako. Kasi, na-enjoy ko siya, don't get me wrong. Parang na-enjoy ko siya. Enjoy ko na may napapasaya ko mga tao, ganyan. Nakakataas din siya ng confidence, actually. Pero, I don't see myself na tatagal ako dito or dito ko. I mean, that's the reality, di ba? Yes. People, talaga, hindi siya- everyday may mga bagong sumisikat, Kasi di ba? hindi siya pang akin habang buhay. Pero hanggat meron, sige, enjoy yun. Para siguro pang fourth ko as of right now, siguro yun yung career. Career. Kasi Love, career. Third is, ang hirap kasi na parang kalabang ko rin yung sarili ko, di ba? Parang, Friends, family, and yourself. Yun ang natitira. Ano ba? Hindi ko kasi alam Meron paano ba? ko ilulugar yung sarili. Ikaw! Sarili? Wala naman maling sagot dyan kasi ikaw yan. Siguro friends. Siguro, Friends. doon na tayo sa friends. Kasi parang, aminin mo, yung mga seasonal friends. May mga core People din come naman. and go talaga. May Sa mga- industry natin, oo. people come and go. People come and go. Yes. True. Friends, ha? And Okay, second is family. Kasi for the past ng mga nakaraang taon, sila yung first ko. Alam mo yon? Okay. Sila yung first ko. Pero andun pa rin naman sila sa top of the list. Pero kasi parang alam mo, feeling ko okay na ako kasi okay na sila. Buo na yung bahay. Alam mo yung ganun. Bayad na lahat ng utang namin. Magtatrabaho na yung mga kapatid ko. Pwede na mag-retire nanay ko pero ayaw niya talaga. Alam mo yun, parang at this point na parang feeling ko hindi na ako, alam ba yan? Hindi na ako obligated to provide anything aside sa bills.
parang sige, doon na sila. And then, papasok na yung 1 kasi this is my year. Talaga sinabi ko na ito, after 5 years ng pagtatrabaho, talagang, ngayon nga na ako nagpa-fillers. Bago lang ba yan? Fresh pa? Fresh pa. Fresh pa. So, ngayon lang, parang yung mga bagay na deprived ako as a kid, na hindi naman ako nagreklamo na hindi talaga kayang ibigay ng bata ako. Mas nai-enjoy ko siya pag ako yung nakakabili. Alam mo yun, iba yung feeling na parang ikaw yung nakakapag-provide ng, oo, nung sa sarili mo. Parang ganun. Parang self-made si ate. Self-made. Hindi ko hiningi yung pambili. Parang ganun. Yeah. So, feeling ko as of this moment, ako muna. Ako muna. Ako naman. So, ayun na nga, sabi nga ni Pipay na it's okay to choose yourself. Yes. Sometimes. 'Di ba? Kasi yung minsan, ang hirap kasi maging dependent tayo sa mga ibang bagay-bagay. Tama? Yeah. So, sometimes, it's okay to isolate yourself. Piliin yung sarili mo. Para maging peaceful man lang, di ba? Tama. So, ayun. May gusto ka bang i-promote or may bago ka bang show or your social media My accounts? social media account. Saan ka bang pwedeng abangan? Saan pwedeng makita? Saan ako pwedeng sa kanto? Charis, hindi. Ayun. Actually, ang pinaka-work ko lang naman talaga ngayon, more on branded lang din talaga. Pa yun, social media accounts, Pipay. Grabe, wow. It was so refreshing to hear more about Pipay, di ba? May mga bagay talaga na natutunan ako sa kanya. Sacrifices, love for that family. Gagawin mo ang lahat talaga para gumanda ang buhay mo at ang buhay ng mga mahal mo sa buhay. Lalo na syempre ang self-love. Hindi masama na minsan unahin ang sarili. Sino pa ba ang tutulong sa'yo umangat kundi ang sarili mo lang? And to all aspiring content creators out there, this isn't easy, but it's the love and the sense of responsibility that keep us going. Again, Pipay, thank you for joining us today. Until next time, keep it real and stay unfiltered. Thank you.